So, ang yabang-yabang ni Bersamin. Nuknuk ka ng yabang si Bersamin. Kung makapagsalita tungkol kay Duterte, akala mo mas matalino siya kay Duterte. O ngayon, nakita nyo. O hindi ba, nung nasukol sila, Bersamin, epal ka. Hindi ka naman kasali sa usapan, sabat ka ng sabat. O, ito ang sinasabi ng nitanga. Hindi kami mananagot dyan. Hindi kami mananagot dyan. O bakit biglang may mga pananagutan na kagad na pag sinabi mong hindi kayo mananagot, ibig sabihin alam nyo na may dapat panagutan. Pag sinabi mo na hindi kami ang may kasalanan dyan, dapat ang ibig sabihin yan, merong may kasalanan. So ibig sabihin, kayo mismo inaamin ninyo na may masaklap na nangyari, may magic na nangyari dito sa budget natin sa Pilipinas. Galing mismo sa bibig ng epal na balalay ni Bongbong, na si Bongbong siguro baka kalahati na lang ng utak yung gumagana. Kaya kailangan niya ng utak nito ni Bersamin para mag-explain para sa kanya kasi isa ring mayabang din. He knows he's a president. He knows that that I cannot sign a document that is blank. Gumaganon-ganon pa yung ulul. BBM, isa ka rin. Kung sana ikaw, nanood ka sa mga pinagsasasabi ni Duterte, may natututunan ka man lang sana. Hindi yung para kang putang ina pinagli ka sa ulap. Lagi kang lumulutang-lutang. So eto ang sinasabi ni Bersamin. Mula doon sa fake news si Duterte. Fake news si Duterte. O ngayon, eto na. Aba, hindi kami mananagot dyan. O, so ibig sabihin, meron dapat managot. Kung may dapat managot, Bersamin, abay, dapat pinasisimulan nyo na yung investigasyon. Kung ikaw din sa tingin mo, mali yung nangyari sa bicameral committee, aba sir, dapat po kayo mismo ang nag-iimbestiga. Bakit? Ginawa kayong tanga. Ginawa kang tanga. Si Bongbong ginawang tanga ng pinsan niya. O ngayon, kung hindi nyo sisimulan ang panawagan para ayusin ito at imbestigahan na to, putang ina, magkakasama kayo sigurado. Pagka hindi nyo pinigilan ito, hindi nyo pinaimbestigahan ito, ibig sabihin, magkakasama kayo na ano dito, nagkamal ng limpak-limpak at bilyon-bilyon. Ang bilis ng karma, no? Bersamin, napakabilis ng karma. Parang nung isang araw lang, ang yabang-yabang yung dalawa. Ngayon, putang ina, umiiwas na kayo. O, at sino pa mga bossing ang umiiwas? Sino pa ang umiiwas bukod dito kay Bersamin at kay Bongbong na naguhugas kamay na? Na wala daw silang kinalaman, pumirma lang sila. Bersamin, sabi mo inaral ni Bongbong. Sabi mo matindi, pinag-aralan ng mahusay. Kasama pa kayo sa picture, pati si Ralph Recto, puta vape lang pala ng vape dyan sa Malacanang. Sabi niyo yan eh. Sabi niyo, pinag-aralan ng maigi. Talagang nagsunog ng kilay si Presidente. Tiningnan niya at nakita niya itong 26 million, kailangan alisin to sa ganito, ganyan, pinirmahan, ginawa ng batas. Pagkatapos gawing batas, ano nangyari? Mga mali-mali, ang daming mga sekretary nagsalita, oy, mali yung budget namin, mali budget namin. Ay, ganun ba? Sige, ibalik natin sa dati. Utang ina tamad eh. Sobrang tamad nyo kasi. Kaya ganyan, mga buwisit kayo. So eto, sino pa yung mga nagtuturuan eh. Sabi ni Bersamin, hindi, wala kaming kasalanan dyan. Pero nung unang tapang-tapang, wala kaming pinirma na ganyan. Pero ngayon, nung nakikita nila nagiging ng traction, puta lahat pinag-uusapan, nagkaroon na ng circus dyan sa Quadcom, nagkaroon na ng mga kung ano-ano mga hearing na naman sa Kongreso, pero hindi pinansin ng tao, di na pinanood eh. Lahat ng focus ng tao nandito ngayon eh. Pati mainstream media actually. Matagal nang tikom ang mainstream media, pero ngayon binabalita na nila eh. Pati mga
Pucha, pati yung mga walang interest, nagkakaroon na ng interest. Paano blanco? Blanco talaga. O so eto ngayon mga bossing, hinahanap na ng taong bayan etong mga kawatan. Yung mga humawak ng budget na yan, nung nag-usap-usap tungkol dyan sa budget na yan. Sino-sino? O bicameral committee, yan, si Grace po, si Chis Escudero, si Zaldico, at saka eto si at saka etong si Tambaloslos. Nakita niyo si Tambaloslos nag-speech? Ang yabang niyan. Napakayabang niyan ni Tambaloslos pag nag-speech yan, kahit binabasa lang. Balu-baloktot pa yung Tagalog niyan. Pero ngayon wala, hindi mo matagpuan, hindi mo makita. O pati media, tinataguan na. Eto na ngayon mga bossing ang pinaka nakakatawa. Ayan na ang pinaka nakakatawa. Hinahanap ngayon yung pumalit kay Zaldi Kupal. Na ito si Kimbo Rat. Ito si Kimbo, nakamukha ni Inday Garutay. Na naka-artista ban pero hindi naman mukhang artista. Oh, kasi ultimong mga makabayan black congressman, umamin na sila na may nakita sila. Sila Senator Bato de la Rosa, sila Amy Marcos, nagsiaminan na may nakita talaga silang blanco. Nakimantakin mo, nakita nila pero blanco. Nasaksihan talaga nila yung blanco kaya hindi sila nagsipirma. At etong mga congressman na mga makakaliwa, ano na rin sila? Mantakin mo sa sobrang sama ng ugali nyo, pati yung mga bayaran nyo. Hinahabol na kayo, hindi ko alam kung nagkulang ba kayo ng bayad. Per topic ba ang bayad nyo sa kanila? Kaya binabanat-banatan na kayo. Kasi hinahanap yung sabi nila dapat mag-explain kung sinong nag-fill in the blanks nito bago pirma ng presidente o baka yung presidente nag-fill in the blanks. Kasi sabi naman ni Bersamin, hindi yung dumating sa amin may pirma na. So hindi kami nag-fill in the blanks. So nagtuturo na ngayon si Bersamin at saka si Bongbong. Hindi kami. Nung unang yabang-yabang ni Bongbong magsalita. Pero ngayon napipi na, hindi na alam kung ano sasabihin. Siguro baka nagkulong ka na naman sa kwarto, Biyernes na naman. Weekend na naman, baka naman unlising hot na naman kayo dyan. O so eto mga bossing, hinabol. Itong si Kimbo ng mga media, ng mga reporter, ng mga vlogger kasi gusto siyang hingan ng opinion dito. Tandaan ninyo ito si Kimbo, napaka-epal niyan. Lahat din ang pwedeng sasagutin niyan. Pero this time, tinakbuhan niya yung mga nagtatanong sa kanya patungkol sa budget. Ang sabi, meron pa daw siyang schedule. Schedule na Utang ina ka, hindi ka naman artista. Saan ka ba pupunta pagkatapos ng trabaho mo sa kamera, di ba? Umuuwi ka lang naman. Saan ka pa ba pumupunta? Para hindi ka magkaroon ng katiting na oras para sagutin yung mga tanong ng mga nagtatanong sa inyo. Kung anong nangyari doon sa blanco-blanco na yan. The fact na nagtatakbo ito at ito ay hindi sumagot, ibig sabihin may tarantado talagang nangyari. May magic talagang nangyari at meron talagang kahayupan na nangyari dyan. Pakinggan natin tong balitang to at sabay-sabay tayong magmura. Tila umiiwas ang ilang kongresista sa issue tungkol sa manoy blankong item sa BICAM report ng 2025 national budget. Umiiwas. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba si Gutierrez ba yun? Hindi, yung taga Paulo, yung taga First District ng La Union. O hindi ba gusto, may panukalang isang congressman na gawing bitay ang pagnanakaw sa gobyerno. Puta, ayaw niya. Ayaw nun. Ayaw ni Congressman La Union. Ayaw niya. Si Congressman Chabi. Ayaw niya. Dapat daw kasama pangkalahatan, pati daw yung mga nasa private na sektor. Tanga. Bakit pati yung mga nasa private na sektor? Idadamay mo, putang ina, hindi naman pera ng gobyerno yan. Kung gusto nila, magnakawan sila ng pera sa pribadong buhay nila, gawin nila. Wala kaming pakialam. Pero yung pera ng taong bayan, which is kayo humahawak, pag ninakaw nyo, dapat patayin kayo. Dapat nga, pati mga asawa nyo dahil, sila yung mga binibilan nyo ng mga Hermes, tsaka ng mga relos na magaganda Dapat kasama sila sa bitay, isang lubid lang, tapos dalawa kayo. Dapat ganun Pero ayaw nila ng bitay. Ay hindi. Against human rights yung bitay, sabi nitong Commission on Human Rights. Paano? Sila din yung isa sa mga korap. Kaya ayan, ang mangyayari ngayon, pagka nagkaroon ng bitay, mauuna sila sa linya. Kaya tatanggihan talaga nila. Talagang hindi nila papayagan na magkaroon ng bitay sa mga kawatan sa gobyerno. Ito isang dapat bitayin
Oh. Pati ang palasyo naghugas kamay. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Stella! Kindly lang, ma'am, explain yung blank sa BICAM report. Tikom ang bibig ng mga kongresistang bahagi ng Bicameral Conference Committee na Ano putang ina, pwede ka naman sumagot, saglit lang eh. Umarap ka lang, Stella, hindi ka naman kagandahan. Umarap ka lang, tapos sabihin mo, Hi, ay tungkol dun sa we are investigating, chinecheck pa namin. We're still waiting for the Senate sa kasi on our end, wala naman talagang blanco. Pwede naman, di ba, kung talagang wala. Pero puta, the fact na tumatakbo ka, the fact na umiiwas ka, ibig sabihin, blanco talaga. Ibig sabihin, totoo. Yung sinusumbong ni Ungab at yung inire-reactionan ni Duterte na talagang mga kupal kayo. Na talagang may blanco, tapos pinirmahan ninyo. Ewan ko, siguro ikaw, si Tambaloslos o si Grace po, di natin alam kung sino sa inyo ang naglagay ng mga numero doon. So putangin na nyo. Tapos ayaw nyo sagutin ng tao kasi simple lang. Kung wala talaga kayong kasalanan, sabi mo walang ganun. Promise, walang ganun. Kasi nandudun ako walang ganun. Pero medyo busy lang ako ngayon. Sasagutin ko yan sa ibang araw na mas detalyado at mas kompleto. Ngayon wala akong dokumento na hawak, pero ako na nagsasabi. Initially, I can say wala talagang ganun, walang blanco, I was there. Hindi kami pumapayag ng mga ganyan. Period. Okay, alis na ako. At least man lang ganun, eto wala. It will not consume 1 minute of your time, ma'am. Bad breath ka na ba? Kaya hindi ka pa-interview? Kasi tsura mo pala, mukhang mabaho na bunganga mo ano na ba yan? Wala ka bang chiclet dyan? O kaya mga TikTok? TikTok? O kaya mga Mentos? Kasi, putya, kung todo iwas, parang tumatakbo pa, nananakbo pa Ito yung artista ban nyo, sosyal yan. Dati naka-tricycle lang, ngayon naka-artista ban na yan. O, di ba? aproba ng BICAM Committee Report ng 2025 National Budget. Sinubukan naming tanungin si Acting House Committee on Tangin ng mukha yan, Alam mo yung mga mukha ng mga kawatan Ayan putya, ganyan ang mga mukha ng may mga tinatagong baho. So ayan, may tinatagong baho. Alam mo naman, mukha pa lang, mabaho na ayan, kitang-kita nyo, tinatakbuhan kayo, di ba ma'am? Paliwanag lang po dun sa blanco sa BICAM. Baka naman pwede kayo po yung dapat nagsasalita kasi kayo po ngayon ang bagong committee chairman ng Committee on Appropriations. Kasi po kayo yung pumalit kay Zaldico. Pwede mo sabihin na tanungin natin si Congressman Zaldico tungkol doon kasi siya pa Siya pa ang Committee on Appropriations noong mga panahon na yan I cannot give you information now. I'll wait for Congressman Zaldico kung sasagutin niya to because kanya pa to Or I will talk to Zaldico and seek his advice regarding this. Totoo ba to o hindi? Kasi ako hindi ko nakita hindi ko na-check kasi bagamat ako ang committee assistant chairman, wala ako nun kasi nagpapaderma ako. Kaya nag-tusisipilyo ko, ganyan. Baka anniversary namin ng mister ko, naglabing-labing kami, mga ganun. Pero wala talaga siyang sagot. Pucha, ayan, natatai yung mukha, Talagang umiwas at sinaran pa ng pinto yung mga nagtatanong. Appropriations Chairperson Stella Kimbo tungkol dito. Pero, Mamadali lang po Sorry. for the next event. Yeah, we were waiting Madali for the next event. Anong event niya? Iyan trabaho niya, kongresista. Dapat Congress, bahay. Artista ba yan? May event pa siya? Tayo na gabing-gabi na Anong event niyan? Sa simenteryo? Anong event? Anong oras na niyan? Sigurado ako mukhang pagod na si Stella. Baka mga alas 9 na ng gabi, alas 10. Baka mga alas 11 na yan. Sir, anong event ang atiran nyo ng mga ganyang oras? Lamay? Ma'am, can you explain lang po? pati ang kabibitiw lang na chairman ng Appropriations Eto, si Kumag. Si Saldi Kumag. Ayan, kakabitiw lang. Pucha, yari ka ngayon. Ngayon magpaliwanag ka. Hahanapin ka na ng mga taga-media. Magpaliwanag ka ngayon.
kung totoo ba yung blanco o hindi. Ilaglag mo na si Tambaluslos. Nilaglag ka nga eh. Pinalitan ka nga ni Sandro Marcos ng wala kang kaalam-alam. Ginawa kang aso eh. Kaya kung ako sa'yo, kumahol ka na. Oh, Zaldico, ito na huling pagkakataon mo. Ito na yung huling pagkakataon mo na sumikat at ito na rin yung huling pagkakataon mo na pwede mo pang ipagtanggol ang sarili mo dahil madali kang mabaon sa limot, Zaldico. Unang-una sa lahat, mayamang ka lang, pero hindi ka ganun kasikat. Madali kang lumubog. Kaya kung ako sa iyo, sir, nako, kumonta ka na sa Banateros, tapos ilahad mo na lahat ng nalalaman mo. Para sama-sama tayo, paghiganti natin yung pagtanggal nila sa'yo sa kabila ng lahat ng ginawa mo para sa kanila. Sa kabila ng lahat ng pagmamagic mo para sa kanila, tapos ito lang igaganti nila sa'yo. Committee na si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, wala ring pahayag tungkol sa mga issue sa BICAM report. Tatahimik pagdating sa impeachment ni Inday Sara, ang daming sinasabi. Pero pagdating sa pera ng Pilipinas, putang ina, anong sinasabi mo? Pinakakurap ang Department of Education at ang Davao. Ba't di ka makasagot ngayon? Nadali-dali na naman sagutin yun. Di totoo yan. Di totoo yan. Walang blanco-blankong ganun. Walang ganun. O, di ba? Kadali lang eh. Pero bakit hindi mo kayang magsalita ngayon? O, kasi nga, tangina, totoo yung sinasabi ni Ungab at saka ni Duterte. Bagito pa kayo sa politika. Si Ungab at saka si Duterte, putang ina nyo, nagsasalsal pa lang kayo. Oo, tas inaamoy-amoy nyo yung mga kuyukot nyo. Si Pangulo Duterte at saka si Ungab, nasa gobyerno na yan. Giit ng Makabayan Bloc, kailangan ng magpaliwanag ng mga kapwa kongresistang miyembro. Ayan nagagalit na itong teacher na wala alam. Naghahanap na naman ng kasagutan itong convicted child abuser na tumatakbong senador. Ang sabi niya, magpaliwanag kayo. Hindi tama. Ito na, kakampi nyo na to, kasapakat nyo na to. Pero binabatikos pa rin kayo. Ng BICAM, hindi rin daw sila nakontento sa paliwanag ng Senado. Naunang sinabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na may mga blankong halaga sa natanggap nilang BICAM report na niratipikahan sa plenaryo. Kasi dapat yung niratify, kompleto na yun. Wala nang babaguhin doon. Pinuna rin ni Manuel ang Kahit tanga yan, may alam konti yan. Baka ibang topic na to, kailangan magkabayaran na naman ng iba niyan. Kaya ganyan, baka nagpapapresyo yan. Siyempre, alam niyo naman, tatakbo yan, kailangan ng pera niyan. Sinabi ni Senate President Cheese Escudero na otorisado ang mga Committee on Appropriations at Finance na mag-correct at magpuno o maglagay ng mga posibleng nakaligtaan sa BICAM report. Limitado lang daw sa pagtatama ng typographical o grammatical. Hindi pwede yun, sir. Yun ang pinakamali sa lahat ng sinabi nito ni Cheese Escudero na pwede silang maglagay ng mga presyo. Hindi. Kaya nga kayo may bicameral committee, yung lalabas doon, yun na yung final. Dapat may mga final na mga numbers na yun. Hindi dapat lumabas yun ng bicam ng blanco. It's either lumabas yun ng blanco kasi pupunan ni Tambaluslos at ni Zaldico o kaya pupunan ni Bongbong Marcos mismo. Yun lang po yun. Nung pinagsasabi mo kasi, Cheese Escudero, tangina, kawatan din eh. Errors ang maaari nilang gawin. Hindi raw kasama riyan ang paglalagay ng halaga sa mga blanco sa BICAM report. Ayon kay Manuel, kung niratipikahan ng Kongreso na blanco ang nasa BICAM report, dapat zero o wala ring nakalagay na alokasyon sa enrolled bill dahil Eksaktamente, kahit papano may utak pa si Manuel. Kung blanco yun, dapat doon sa GAA, zero yun. Zero dapat, kasi blanco eh, di ba? Pero ba't nagka-numero? Bakit may numero sa GAA? Tsaka ang ipaliwanag nyo, bakit yung Office of the President tumaas yung budget, yung Office of the Senate tumaas, yung Congress tumaas ng more than 100%. Yun ang dapat na ipaliwanag nyo. Mga animal kayo. Kung ano-anong sinisita-sita nyo eh. ito ang napagkasunduan ng Kongreso. Ngayon, nagiging issue ito dahil bigla nagkaroon na ng amounts. No? Kasi kung papalampasin natin to, baka yung mga susunod na BICAM report, di pwede pala, mas marami pa yung blanco. Halimbawa sa BICAM. Totoo ka naman dyan, Beshi. Totoo ka naman dyan.
O hindi ba? Tama nga naman yun. Kung papayagan natin ngayon, sa susunod, ganun ulit. Sa susunod, ganun ulit. Wala na. Huwag na tayo mag-budget deliberation. Basta lahat ng mga ahensya ng gobyerno, magpadala na lang ng kanilang mga budget request. Tapos, bahala na kayo mag-usap-usap kung ibibigay nyo, dadagdagan nyo, babawasan nyo na sa inyo na yan. Kayo rin naman masusunod Ganun na lang para mas maganda. Kaya nga dapat buwagin na tong BICAM na to Dapat tanggalin na sa kapangyarihan ng mga politiko at may sarili na talagang ahensya ng gobyerno na ibinoboto rin natin. Na siya ang gumagawa ng mga budget BICAM report na natanggap ng mga kongresista, blanco ang halaga ng National Irrigation Administration at Philippine Coconut Authority. Ayan galing mismo yan Kopya ng media, NIA at PCA, blanco. Putang ina, ano yan? So talagang pati yung total, blanco. Ayan nakalagay blanco yung total. Alam niyo kung ba't blanco yung total? Kasi nga sila na maglalagay ng numero, sila na rin maglalagay ng total. Malamang ibubulsan nila yan. Pero sa General Appropriations Act na pirmado ng Pangulo, may nakalagay na 56 billion pesos para sa NIA. Puta, ang bigat, 56 billion. Blanco nung una, 56 billion. Tapos itong isa naman, blanco din, nagkaroon ng 889 million. Sino naglagay? Billion pala. Tama, million. Sino naglagay niyan? Itong 56.41 billion at saka itong 89.65 million, sino ang naglagay niyan? Punyeta na yan. Yun ang dapat natin. Kaya nga dapat ikaw, Bersamin, ang gawin mo, ikaw mismo, pangunahan mo bilang ikaw ay isang huwes. Pangunahan mo yung reklamo. Dapat nga, nakikiisa ka kay Duterte dito Duterte, magkaisa tayo dito. Mali talaga yan. Kaya kailangan imbestigahan natin kung sino ang mga tao na sangkot dyan. Unless, alam nyo yan. Unless, alam nyo at unless kayo ang mastermind niyan. Ayaw nating isipin na mastermind nito si Bongbong Marcos. At saka itong si Bersamin, ayaw nating isipin yun. Pero kapag hindi po ninyo pinaimbestigahan ito, bilang ikaw ang presidente ng Pilipinas, Bersamin, tapos yung assistant mong si Bongbong Marcos, pag hindi ninyo inasikaso ito at hindi kayo nanawagan ng investigasyon dito, naku po, sigurado ako kayo ang mastermind dito. At 889 million pesos para sa PCA. Giit ni Manuel, dapat nakabase ang GAA sa BICAM report. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader Paul. Ito na yung ito na yung bagong Trillanes. Ito na yung bagong Trillanes. Pucha, kailangan isisi mo kay Inday Sara. Huwag kang papayag, sir. Huwag kang papayag. It's your time to shine. Putang ina, ikaw ang pinakademonyo ngayong araw na ito. Talunin mo sila, sir. Kailangan mo makuha ang pinakamahabang sungay. Sa lahat ng mga demonyo dyan sa Kongreso. Ortega, pamumulitika lang ang paglalabas ng issue tungkol sa mga blanco sa BICAM report. It's really about politics. Politics, gago. It's about pera ng taong bayan, ninanakaw ninyo. It's about that. It's not about politics. It's about the Philippines. It's about our money. It's about our projects. Hindi po yan politika. Oo, hindi politika yan. Pera ng taong bayan yan. Ang tigas ng mukha mo, Paulo Ortega. Kasing kapal ng mukha mo. Yung mukha mo. So si Inday na naman na may kasalanan. It works for them. Kung may controversy, Naghugas kamay naman ang Yan na, hugas kamay na. Yung EPAL na executive secretary, ngayon, pucha, may hawak na siyang sabon. Tsaka tubig, nagkakaskas na ng kamay. Hindi daw siya may kasalanan. palasyo. Hindi raw sila ang mananagot sa mga umano'y blankong item sa BICAM report kung dadalhin ang isyong ito sa Korte Suprema. Nagbabalita mula sa frontline. So hindi daw sila ang mananagot. Ibig sabihin, meron dapat managot. At kung meron dapat managot, ibig sabihin, ina-acknowledge ninyo na meron talaga. Kung meron kayong dapat masisi na iba, hindi kayo, ibig sabihin, may dapat sisihin. Kung may dapat sisihin, ibig sabihin, may anomalya talagang nangyari. Now, sir, kung sa tingin mo may anomalyang nangyari, or para malaman mo kung meron o wala, Bersamin, tanungin mo na si Bongbong, kailangan natin paimbestigahan to, ginawa kang tanga. Pero
Pero kung kayong dalawa ang pinuno nung scam na yan, kung kasapakat kayo dyan, hindi nyo papaimbestigahan yan. Abangan natin mga kababayan ha. Kapag hindi pinaimbestigahan ni Bersamin at Bongbong Marcos ito, sigurado ako kasapakat sila dito. O ayan mga bossing, ang mga issues ngayon. At sigurado ko gigil na naman ang mga animal na yan. Dahil nahuli na naman natin sila sa kanilang mga bibig. Hoy Kimbo, huwag ka nang kumasang manalo ka sa Marikina. Oy mga taga Marikina, tumatakbong mayor yan. Sa sobrang galing tumakbo, nakita nyo naman, di ba? Halos hindi maabutan nung reporter. O ito naman si Ortega. O yung mga taga La Union. Yung mga taga La Union, putya, iboboto nyo pa ba yan? Hindi na to naging hindi na to nagsilbi sa inyo. Iba na pinagsisilbihan nito. Ang pinagsisilbihan nito yung mga amo niya dyan sa Kongreso na nagpatsabi, nagpataba sa kanya. At ito naman si Bersamin. Hoy Bersamin, ang payo ko lang sa'yo, sana tumakbo ka na sa 2028 sa pagka-presidente para naman yung kaipalan mo magkaroon ng silbi. Maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na vlog. Na vlog pala. O mag-like, subscribe, and share po kayo dito sa ating channel. Siyempre, yung mga hindi pa nakaka-subscribe na nanonood dyan. O mag-subscribe kayo, masaya po dito. O dito sa channel natin, wala tayong sinisino kahit sino. O at siyempre, meron din tayong Facebook page. I-follow din nyo yan. Diyan tayo nakikipagbakbakan. So maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayo. I'll see you again sa susunod nating vlog. Mabuhay! Kung ikaw ay nahihirapan, alam mo na kung sinong lalapitan. Zero korupsyon at kahirapan, yan ang pinaglalaban. Kibuloy na kami, sigurado na ating kakampi. Yan ang panatero.